Ako si Miguel, isang reporter na laging naghahanap ng kwentong magpapakiliti sa imahinasyon ng aking mga mambabasa. Sa pagkakataong ito, ako'y nasa isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan. Hindi ko inaasahan na ang isang bahay na tila ordinaryo lamang ang hitsura ay magiging sentro ng isang kakaibang serye ng pagkawala. Sa paglapit ko sa bahay, tila may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay sumasayaw sa mahina, ngunit nakakabinging hampas ng hangin. Ang mga pader ng bahay ay puno ng lumot. Tila ba ito'y matagal nang hindi nagagalaw? Subalit, ang pinakakapansin-pansin ay ang bakuran. Walang ibang bahay sa paligid, ngunit tila buhay ito sa mga kwentong bumabalot dito. Alam mo bang wala pang bumalik na pumasok sa bakurang iyan? Sabi ng isang matandang lalaki na naglalakad sa tabi ko. Sinamahan niya ng nakakatakot na tinggin ang kanyang mga salita, na tila ba may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Talaga? Ano bang meron sa bakuran? Tanong ko na may halong kuryosidad at kaba. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, ngunit may kakaibang dating ang kanyang sinabi. May mga bulong na sinasabi nilang naririnig sa loob at ang mga taong nakakaapak sa bakuran hindi na muling bumabalik, sagot ng matanda. Pero kung gusto mo talagang malaman, ikaw na ang bahala. Basta't mag-ingat ka. Hindi ko mapigil ang sarili kong hindi lumapit sa bakuran. Ang damo ay malago at tila walang bakas ng kahit sinong dumaan. Sa pag-apak ko sa unang hakbang, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan na tila hinahatak pababa. Sa loob ng bahay, tila walang tao. Ang mga bintanay nakapinid at ang mga pinto'y nakasara. Subalit, sa bawat hakbang ko papasok, parang may bumubulong sa akin. Mga tunog na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. May tao ba rito? Tanong ko, ngunit walang sumagot. Ang katahimikan ng bahay ay bumabalot sa akin ng takot at pag-alinlangan. Habang naglilibot ako sa loob, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Isang lumang larawan ng pamilya sa itaas ng isang lumang aparador. Isang masayang pamilya, ngunit ang larawan ay tila napupuno ng kalungkutan. Mula sa kanilang mga mata, parang may nakikita akong pahiwatig ng isang trahedya. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Ang aking puso'y bumilis ang tibok habang dahan-dahan akong umaakyat sa hagdan. Bawat yapak ko ay nagiiwan ng tunog na tila ba ako'y sinusundan. Sa pagdating ko sa taas, nakita ko ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Pagbukas ko ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin at ang nakita ko ay isang silid na puno ng mga gamit na tila hindi na ginalaw ng mahabang panahon. Ngunit ang higit na nagpatindig ng balahibo ko ay ang isang mesa sa gitna ng silid na may mga kandila sa paligid. Sa gitna ng mesa, isang lumang libro na tila ba nanginginig at inaanyayahang buksan. Habang inaabot ko ang libro, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may humahawak sa aking braso. Ano kaya ang laman ng lumang librong ito at bakit tila sinasabing hindi ko ito dapat buksan? Bilang isang reporter, sanay na ako sa mga kwentong puno ng kababalaghan at misteryo. Ngunit ang sitwasyon sa lumang bahay na ito ay may kakaibang hatak sa akin. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang bahay, may kalumaan, at tila napabayaan. Ngunit sa tuwing may nagtatangkang pumasok sa bakuran nito, sila ay naglalaho na parang bula. Walang bakas, walang palatandaan kung saan pumunta. Nagdesisyon akong bumalik sa bahay na iyon matapos ang aking unang pagbisita, armado ng mga bagong impormasyon na nakuha ko mula sa mga nakalap na testimonya ng mga taong may kaugnayan sa mga nawawala. May mga kwento ng mga dating residente ng lugar na nagsasabing
May kakaibang enerhiyang bumabalot sa bahay, ngunit wala akong sapat na ebidensya para patunayan ito. Ang tanging alam ko, kailangan kong alamin ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng malamig na hangin na tila may dalang babala. Sa kabila nito, nagpatuloy ako sa aking plano. Muli kong tinitigan ang bakuran. Kahit sa liwanag ng araw, tila may maitim na aninong bumabalot dito. Nagpasya akong pumasok sa loob ng bakuran sa pag-asang makahanap ng mga pahiwatig. Laking gulat ko nang makitang tila walang nagbago sa paligid. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga puno'y tila mga bantay na nagmamasid. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang lumang balon sa likuran ng bahay. Ang balon ay nababalot ng mga baging at damo, tila matagal nang hindi nagagamit. Lumuhod ako at sinilip ito. Sa kabila ng dilim, may nakita akong tila kumikislap na bagay sa ilalim. Pumukaw ito ng aking interes, kaya't nagdesisyon akong bumaba. Habang bumababa, naramdaman ko ang malamig at mamasa-masang hangin na bumalot sa akin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumulong sa aking isipan na para bang may nagmamasid sa bawat aking galaw. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy ako. Sa wakas, narating ko ang ilalim ng balon. Nakita ko ang kumikislap na bagay na aking napansin kanina. Isa itong lumang kwintas na tila may kakaibang disenyo. Habang hinahawakan ko ito, may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Mabilis akong napatingala. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang anino, isang hugis ng tao, na nakatayo sa gilid ng balon. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Biglang nagliwanag ang paligid at ang buong balon ay napuno ng liwanag na tila nagmula sa kwintas na hawak ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghilab ng aking ulo. Parang may mga alaala na hindi akin ang pumasok sa aking isipan. Mga alaala ng mga taong nawawala. Mga alaala ng kanilang mga huling sandali sa bakuran ng bahay. Ang lahat ng ito ay tila nag-uugnay sa kwintas na hawak ko. Sa kabila ng takot, sinubukan kong makaalis sa balon. Ngunit sa bawat paggalaw ko, ramdam ko ang pagbigat ng aking katawan. Parang hinihila ako pabalik ng isang hindi nakikitang puwersa. Sinubukan kong kumawala, ngunit walang saysay. Ramdam ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Ang mga boses na bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Sa isang iglap, ang lahat ng liwanag ay nawala at ang balon ay muling nabalot ng dilim. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Isang pamilyar na presensya, isang tao na tila matagal ko nang kilala. Walang pag-aalinlangan, hinayaan kong akayin ako ng presensyang ito, umaasang makawala sa misteryong bumabalot sa akin. Ngunit sa aking pag-alis, narinig ko ang isang tinig, isang boses mula sa balon na nagbabanta. Kapag iniwan mo ang kwentong ito, ikaw ang susunod na mawawala. Ang banta ay nagpatindig ng balahibo ko. Ang mga nawawala pala'y hindi basta naliligaw, kundi may puwersang nagtatago ng kanilang mga kwento. At ngayon ako ang susunod na target. Sa pagbalik ko sa labas ng balon, sa wakas ay nakalabas na rin ako sa bakuran. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Ang kuwintas na hawak ko ay tila may lihim na kailangang ipakita. At ang aninong nagbantang mawawala ako ay isang babalang hindi ko pwedeng basta baliwalain. Sa aking pag-alis sa lugar, ramdam ko ang bigat ng kwintas na nakasabit sa aking liig. Alam kong kailangan kong bumalik, harapin ang misteryo at alamin ang kwento sa likod ng mahiwagang bahay na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa muling pagbalik. Isang bughaw na umaga ang bumungad sa akin habang ako'y nakatayo sa harap ng misteryosong bahay sa dulo ng Kale Soliman. Ang hangin ay tila may dalang malalim na kwentong
Hindi mo mababasa kahit sa pinakadetalyadong ulat. Isang bahay na simple sa unang tingin, ngunit may taglay na kaluluwa ng misteryo at takot na hindi mo maikukubli. Sa nakaraang linggo, 4 na tao na ang nawala matapos pumasok sa bakuran nito. At ngayon, ako'y narito upang hindi lamang magulat, kundi upang alamin ang katotohanan. Ako si Miguel, isang reporter na bihasa sa pagkuha ng mga kwentong hindi pangkaraniwan. Ang bahay na ito ay tila may sariling buhay, tila may sariling sikretong itinatago. Sa tuwing may naglalakas loob na umapak sa bakuran nito, hindi na sila muling nakikita. Kasama ko ang aking recorder at camera, tila mga sandata ng katotohanan. Handa akong isabak sa labanang ito. Sa aking pagmamasid, napansin ko ang matataas na damo na tila walang sino mang nag-aalaga. Sa gilid ng bakuran ay may isang lumang balon, isang bagay na madalas na hindi pinapansin. Ngunit sa ganitong klasing kwento, ang balon ay tila isang pahiwatig ng misteryo. Lumapit ako rito, ang pag-aalinlangan ay pawang nawawala sa akin. Sa gilid nito ay may mga bakas ng paa, tila mga palatandaan ng mga naunang naglakas loob na pumasok dito. Napansin ko rin ang isang lumang palatandaan na nakasulat sa dingding ng bahay. Ang sinumang maghanap ay mawawala. Ang mga letra ay tila nanunuya sa akin. Nagtatanong kung ako'y magpapatuloy pa ba o iuurong na ang aking balak. Ngunit ang aking determinasyon ay hindi matitinag. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang para sa mga mambabasa. Ito'y para sa mga nawala, para sa kanilang pamilya. Sinimulan kong kuhanin ang mga larawan ng paligid. Ang aking kamera ay tila may sariling pag-iisip. Ang bawat kuha ay tila may kakaibang silbi. Hanggang sa dumating ako sa harap ng lumang pinto ng bahay, ito'y nakasarado, ngunit hindi nakalak. Isang alingawngaw ng takot ang bumalot sa akin, ngunit ito'y hindi sapat upang pigilan ang aking mga paa na pumasok. Bawat hakbang ay tila may dalang tanong. Bawat paghinga ay may hatid na kaba. Sa loob, ang bahay ay tila isang museo ng nakaraan. Ang mga antigong muebles ay puno ng alikabok. Ang mga dingding ay may pitak, tila mga sugat na hindi gumagaling. Sa isang sulok ay may lumang aparador. Ang kanyang mga pinto ay bahagyang nakabukas, tila may ipinapakita o sadyang nag-aanyaya. Sa loob ay may mga lumang papel, mga dokumento na tila may kinalaman sa mga nawalang tao. Habang binabasa ko ang mga dokumento, ang mga pangalan ng mga nawala ay nakatala. May mga litrato rin, mga larawan ng kanilang masayang sandali bago sila nawala. Ngunit ang isang papel ay pumukaw sa akin, isang liham na tila sinulat ng isa sa mga nawala. Sa liham ay nakasaad, ang bahay na ito ay may buhay. Ang kanyang kaluluwa ay nagtatago sa likod ng mga anino. Kung sino man ang magtangkang alamin ng kanyang lihim, ay magiging bahagi ng kanyang hiwaga. Isang malamig na hangin ang dumampi sa akin at ang mga ilaw ay tila naglaro sa aking paningin. Ang aking camera ay nag-flash at sa isang iglap ay may nahagip itong kakaiba. Isang anino, isang larawan ng isang tao na tila nasa likod ko. Ako'y napalingon, ngunit walang sinuman. Ang kaba ay bumalot sa akin, ngunit ito'y hindi hadlang upang ituloy ang aking misyon. Lumabas ako ng bahay, ngunit hindi ko maalis sa isipan ang anino. Tila may isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglabas, nakita ko ang isang lumang larawan na nakapatong sa isang mesa. Isang larawan ng bahay, ngunit may kakaibang detalye. Sa likod ng bahay ay may pinto patungo sa ilalim ng lupa, isang bagay na hindi ko napansin kanina. Ang aking damdamin ay pinaghalong takot at excitement. Ito ang twist na hinahanap ko. Nagdesisyon akong bumalik kinabukasan upang alamin ang pinto sa likod ng bahay. Ngunit bago ko pa man maisara ang pinto,
Isang tinig ang bumalot sa akin. Isang bulong, isang tawag mula sa loob ng bahay. Miguel, sabi nito, huwag kang bumalik. Ang aking kamay ay tila natigilan sa paghawak sa doorknob. Ang tinig ay tila isang babala, ngunit ang aking puso ay pinipilit akong bumalik. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang misteryo ng bahay na ito ay hindi lamang kwento ng pagkawala, kundi kwento ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa aking paglabas, alam ko may mas malalim pang lihim na naghihintay sa akin. Hindi ko maalis sa isip ang mga kaganapan sa bahay na iyon. Ang simpleng bakuran na tila walang bahid ng kakaibang pangyayari ay nagtatago ng mga lihim na nagdudulot ng takot sa kahit sino mang makarinig. Bilang isang reporter, sanay na akong humarap sa mga kwento ng misteryo at suspense, ngunit ang kasong ito ay ibang-iba. Ang bawat hakbang ko patungo sa bahay ay tila isang hakbang palayo sa liwanag ng katotohanan. Ang mga ulap ay nagsisimulang mag-ipon sa kalangitan, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad patungo sa bahay, dala ang aking lumang kamera na palaging kasama ko sa bawat investigasyon. Ang bakuran ay tila ordinaryo, walang bakod, walang kakaibang halaman, walang palatandaan ng anumang panganib. Ngunit sa bawat paglapit ko, parang may bumubulong sa likod ng aking isipan, isang pagdududa na hindi ko maialis. Mula sa mga kwento ng mga kapitbahay, nalaman ko na ang mga nawawala ay lahat nagkaroon ng isang karaniwang karanasan bago sila tuluyang naglaho. Ang pakiramdam ng pagiging sinusundan. Ang mga detalye ay hindi malinaw at tila wala silang konkretong ebidensya, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot tuwing binabanggit ang bahay na iyon. Pumasok ako sa bakuran. Ang lupa ay basa mula sa nakaraang ulan. Sinuri ko ang paligid, hinahanap ang anumang palatandaan ng mga nawalang tao. Ang katahimikan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing, hindi ako nag-iisa. Ang hangin ay may kasamang kakaibang lamig. Tila may ibinubulong sa akin. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Agad kong kinunan ng larawan ang paligid, ang pag-asa na baka may makuha akong ebidensya sa aking kamera. Ngunit sa bawat click ng kamera, tila mas lumalalim ang misteryo. Wala akong nakikitang kakaiba sa mga larawan. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakaroon ng presensya ay hindi nawawala. Nagsimula ang ulan, ang patak nito ay nagtatakip sa tunog ng aking mga hakbang. Narinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na pagtawag, parang isang tinig mula sa ilalim ng lupa. Tulungan mo kami, sabi ng tinig, puno ng pighati at takot. Tinamaan ako ng kilabot, ngunit pinilit kong ituloy ang aking investigasyon. Nagdesisyon akong pumasok sa loob ng bahay. Ang pinto ay nakabukas, tila nagaanyaya, ngunit may kasamang babala. Ang loob ay madilim. Ang ilaw ay lumalaban sa kapangyarihan ng dilim. Ang mga dingding ay may mga lumang litrato, mga mukha ng mga taong hindi ko kilala. Ang bawat larawan ay may sariling kwento, ngunit lahat sila ay tila may isang karaniwang tema. Ang hindi maipaliwanag na takot. Habang iniinspeksyon ko ang loob ng bahay, naramdaman ko ang presensya ng iba pang mga tao. Hindi sila nakikita, ngunit ang kanilang pag-iral ay masyadong malakas para baliwalain. Bumalik ang tinig, mas malakas at mas malinaw. Malapit ka na, sabi nito, puno ng pag-asa at takot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit naramdaman ko ang pangangailangan na sundin ang tinig. Sa isang sulok ng sala, may nakita akong lumang hagdanan patungo sa basement. Ang hangin mula sa ibaba ay malamig at may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Nagdesisyon akong bumaba, dala ang aking kamera at flashlight.
Ang bawat hakbang pababa ay tila isang hakbang patungo sa puso ng misteryo. Pagdating ko sa ilalim, nakita ko ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang dokumento. Ang mga papel ay may mga pangalan ng mga taong nawawala, pati na rin ang kanilang mga litrato. Sa likod ng kahon, may nakita akong isang piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Sa bawat hakbang, isang kaluluwa ang nabubuhay. Nang bigla kong narinig ang tunog ng mga yabag mula sa itaas, naisip kong may ibang tao sa bahay. Agad kong tinutok ang aking flashlight sa hagdanan, ngunit wala akong nakita. Sa halip, ang tinig ay muling nagparinig, mas malakas at puno ng babala. Huwag kang tumalikod, sabi nito, tila isang banta at babala. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran, kasabay ng pagdilim ng paligid. Ang ilaw mula sa aking flashlight ay unti-unting nawawala, at ang takot ay bumalot sa akin. Alam kong may hindi tama, ngunit ang aking pag-usisa ay mas malakas kaysa sa takot. Sa bawat hakbang na ginawa ko papalayo sa bahay, naramdaman ko ang presensya ng mga kaluluwang nawawala. Ngunit sa huling pagkakataon, isang tinig ang nagbigay ng babala. Ikaw ang susunod. At doon ko napagtanto, ang bawat pagkilos ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Ang bahay ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, ngunit isang pintuan patungo sa isang mundo ng hindi maipaliwanag na takot. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay hindi ang pagkawala ng mga tao, kundi ang katotohanan sa bawat hakbang ko sa bakuran. Ang kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng aking pagod at pag-aalinlangan, patuloy akong naglakad patungo sa misteryosong bahay na ito. Ang hangin ay tila bumibigat sa bawat hakbang ko, at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa paligid. Ang mga puno sa bakuran ay tila mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ko, habang ang mga dahon nito ay nag-aalumpihit sa ihip ng hangin. Ang bahay ay nananatiling tahimik, ngunit may kung anong puwersang humihila sa akin papasok. Hindi ko mawari kung ito'y kuryosidad o takot, ngunit alam kong may kailangan akong tuklasin. Sa aking paglapit, naalala ko ang mga kwento ng mga nawawalang tao. Sila'y tila naglaho na lamang ng walang bakas, walang anumang senyales kung saan sila nagpunta. Ang tanging nag-uugnay sa kanilang pagkawala ay ang pag-apak sa bakuran ng bahay na ito. Habang lumalapit ako sa pintuan, nararamdaman ko ang kilabot na unti-unting gumagapang sa aking katawan. Ako'y nagdadalawang isip, ngunit ang damdaming ito'y pinawi ng aking determinasyon. Bilang isang reporter, hindi ko maaatim na talikuran ang isang kwentong tulad nito. Sa wakas, narating ko ang pintuan. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, marahan kong itinulak ang pinto. Bumukas ito ng walang ingay, kwatiki sa unanichili, at ako'y pumasok sa loob ng bahay. Ang madilim na interior ay tila isang mundo na hiwalay sa realidad. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay pumuno sa aking ilong, habang ang sahig ay naririnig kong umuugong sa bawat hakbang ko. Ang mga dingding ay puno ng lumang larawan, mga mukha ng mga taong tila nagmamasid sa akin. Ngunit ang mga mata nila'y tila kulang sa buhay, parang may lihim na itinatago. Nagsimula akong mag-ikot, hinahanap ang anumang palatandaan na maaaring magbigay linaw sa misteryo ng pagkawala. Sa isang silid, natagpuan ko ang isang lumang mesa na puno ng mga papel at dokumento. Isa-isa kong sinuri ang mga ito, at ang aking puso ay bumilis ang tibok sa aking natuklasan. Ang mga papel ay puno ng mga pangalan, mga pamilyar na pangalan ng mga nawawalang tao. At sa bawat pangalan ay may katabing larawan ng kanilang mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay pinalitan ng mga itim na bilog na parang walang kaluluwa. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita.
Patuloy ang paggalugad ko hanggang sa marinig ko ang mahina at pabulong na tunog. Ang tunog ay tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Kahit na natatakot, nagpasya akong sundan ito. Sa isang sulok ng sala, natagpuan ko ang isang lumang pinto na tila patungo sa silong. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at bumaba sa hagdan. Ang dilim doon ay mas nakakatakot at ang tunog ay tila palakas ng palakas. Habang papalapit ako sa pinagmulan ng tunog, napansin ko ang pagkilos ng anino sa gilid ng aking paningin. Tila may kung anong bagay ang gumagalaw. Ngunit kapag sinubukan ko itong tingnan ng diretso, ito'y naglalaho. Ang bawat hakbang ko ay nagdadala ng kabog sa aking dibdib, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa wakas, narating ko ang isang maliit na silid sa ilalim. Ang dingding nito ay puno ng mga lumang larawan, mga piraso ng damit, at iba pang personal na bagay. At sa gitna ng silid, may isang lumang salamin. Ang salamin ay tila may sariling buhay. Sa kabila ng kakulangan ng liwanag, nakita ko ang aking refleksyon. Ngunit ang aking refleksyon ay hindi ko na kinikilala. Ang mga mata sa salamin ay mga mata ng isang estranghero, puno ng takot at pag-aalinlangan. Naramdaman ko na parang hinihila ako ng salamin papasok at sa sandaling iyon naalala ko ang kwento ng isang sinaunang sumpa. Isang sumpa na nag-uugnay sa bawat nawawalang tao sa bahay na ito. Ang sumpa ay nangangako ng kaligtasan sa kapalit ng kanilang kaluluwa. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko at isang malamig na hangin ang dumaan. Napalingon ako at ang aking puso ay halos huminto sa nakita ko. Ang mga nawawalang tao, bawat isa sa kanila'y nakatayo sa pintuan. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, ngunit ang kanilang mga katawan ay umiikot na tila mga manika. Ang kanilang bibig ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, "Ikaw ang susunod." At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang puwersa ng sumpang humila sa akin, papasok sa salamin. Ang silid, ang mga larawan, ang mga nawawalang tao, lahat ay naglaho sa aking paningin. Ako'y nasa isang bagong mundo, isang lugar na puno ng kadiliman at misteryo. At sa kabila ng aking pagnanasa na makabalik, alam kong ang sumpa ay nag-uumpisa ng kumapit sa akin. Ako'y natagpuan sa isang sitwasyon kung saan ang aking sariling kwento ay magiging bahagi ng isang mas malaking misteryo. At ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay, paano ako makakataka sa sumpang ito? Sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na nakapaloob sa misteryo ng bahay. At kahit balot ng takot, alam kong kailangan kong tuklasin ang katotohanan upang makalaya. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Mang Estong, ang huling nakakita. Sa nawawalang si Aling Nena, hindi ko maiwasang maramdaman ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Ang bahay ay matatagpuan sa dulo ng makipot na kalsada, napapalibutan ng mga naglalakihang puno at makakapal na damo. Parang nakikipagsabwatan ang kalikasan sa mga misteryong bumabalot sa lugar na ito. Pagdating ko, sinalubong ako ng tunog ng mga kuliglig at ang amoy ng basang lupa. Kumatok ako sa pintuan at ilang sandali pa'y bumukas ito. Si Mang Estong ay isang matanda, may kulubot na balat at mapungay na mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang pisikal na anyo, naroon ang isang talim ng katalinuhan at karanasan. Magandang araw po, Mang Estong. Ako si Lando, ang reporter na kumakalap ng impormasyon tungkol sa mga nawawala rito sa inyong lugar. Bungad ko habang iniabot ang aking kamay. Pasok, pasok. Alam kong darating ka, sagot niya, na tila ba inaasahan na ang pagdating ko. Pumasok ako sa kanyang maliit na sala, na puno ng mga lumang gamit at litrato. Paano niyo po nasabi na darating ako? Tanong ko,
na pinilit ipakita ang katahimikan sa kabila ng aking pagkagulat. Lando, maraming bagay ang hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin tulad ng mga nangyayari sa bakuran ni Aling Nena. Alam kong gusto mong malaman ang totoo, ngunit baka mas mabuti kung hindi mo na ito alamin pa. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Para bang alam niya ang isang lihim na hindi dapat mabunyag. Mang Istong, kailangan kong malaman ang lahat ng pwede kong malaman. Maraming tao na ang nawawala at baka sakaling matulungan ko sila. Tumango siya at mula sa kanyang bulsa ay inilabas ang isang lumang larawan. Ito ang huling litrato ni Aling Nena bago siya nawala. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Tiningnan ko ang litrato. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit habang tinititigan ko ito, parang may kung anong humihigop sa akin sa kanyang mga mata. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin at tila ba narinig kong may bumulong sa aking tenga. Napapitlag ako at halos mabitawan ang litrato. Ano iyon? Tanong ko, nanlalamig ang mga kamay. Maraming kwento ang mga matatanda tungkol sa bakuran ni Aling Nena. Sinasabing may mga nilalang na nakatira doon, mga nilalang na hindi natin nakikita. At sinumang magtangkang pumasok sa kanilang teritoryo ay hindi na muling makikita. Muling bumalik sa akin ang mga alaala ng mga kwentong bayan na narinig ko noong bata pa ako. Mga anito, engkanto at espiritu na nananahan sa mga lugar na tila iniwan na ng panahon, ngunit hindi ko inasahan na ito'y maaaring totoo. Ngunit bakit ngayon lang sila nagparamdam? Tanong ko, sinusubukan pa ring intindihin ang sitwasyon. Dahil may gumising sa kanila, sagot ni Mang Estong. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila may kirot at takot na hindi maikukubli. Gumising? Paano? Sino? Sunod-sunod kong tanong, ngunit bago pa man siya makasagot, narinig naming parehong may malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Tumayo si Mang Estong at dali-daling lumabas. Sinundan ko siya at nakita kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng kakahuyan sa likod ng kanyang bahay. Nandyan sila. Pabulong niyang sabi habang nakatingin sa liwanag na iyon. Ang liwanag ay unti-unting lumapit at sa loob nito ay may anyo ng isang tao. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isang bahagi ng akin ay gustong tumakbo, ngunit ang isang bahagi ay naakit na malaman ang nasa likod ng liwanag na iyon. Mang Istong, ano ito? Tanong ko, halos hindi na maintindihan ang sarili kong boses dahil sa kaba. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla siyang hinila ng isang hindi nakikitang puwersa papunta sa liwanag. Napasigaw ako at tinangkang hawakan ang kanyang kamay, ngunit para bang may harang na hindi ko malampasan. Mang Estong, sigaw ko, ngunit sa isang iglap, siya ay nawala kasama ng liwanag. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng dilim, nanginginig at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang bakuran ni Aling Nena ay may tinatagong lihim na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa aking inaasahan. At sa likod ng bawat pagkawala ay isang puwersang hindi ko paganap na nauunawaan. Sa pag-alis ko sa lugar na iyon, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Ako ba ang susunod na mawawala? Sa umaga ng ikapitong araw ng aking imbestigasyon sa mahiwagang bahay sa barangay San Isidro, nagpasya akong bumalik sa lugar na iyon na may mas matinding determinasyon. Ang mga ulat ng mga nawawalang tao ay patuloy na dumarami, at ang mga taga-barangay ay tila nawawalan na ng pag-asa. Bilang isang reporter, alam kong nasa akin ang malaking responsibilidad na mahanap ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Sa paglapit ko sa bahay, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang bakuran ay tila walang buhay.
Ang mga halaman ay tuyo at ang hangin ay mabigat. May kung anong puwersa na nagbabanta sa akin, ngunit hindi ko magawang umatras. Ang aking puso ay kumakabog sa kaba habang unti-unti akong lumalapit sa harapan ng bahay. Sa aking paglalakad, napansin ko ang isang maliit na bagay sa damuhan. Lumuhod ako upang tingnan ito ng mas malapitan. Isang lumang susi, kalawangin, at tila matagal nang hindi nagagamit. Agad kong naisip na baka ito ang magbukas ng mga lihim sa loob ng bahay, ngunit may bahagi ng aking isipan ang nagbabala na maaaring ito ang magdala sa akin sa kapahamakan. Pinili kong ipagpatuloy ang aking pag-usad. Pumasok ako sa loob ng bahay at ang amoy ng pagsisigaw ng kahoy na umaagnas ay bumalot sa aking pandama. Ang loob ng bahay ay mas madilim kaysa sa inaasahan ko na parang nilamon ng anino ang bawat sulok nito. Ang mga lumang kasangkapan ay nakatayo pa rin sa kanilang kinalalagyan. Pinapakita ang mga alaala ng mga taong dati na nirahan dito. Habang iniikot ko ang mga kwarto, napansin ko ang mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Ang mga mukha ng mga tao sa litrato ay tila nakatingin sa akin. Sinusundan ang aking bawat galaw. May kung anong hindi maipaliwanag na enerhiya ang nararamdaman ko, na tila hinahatak ako papunta sa isang direksyon. Sa wakas, nakarating ako sa isang kwarto na tila hindi pa nagagalaw mula nang ito'y iwanan. Sa gitna nito, may isang malaking lamesa na puno ng mga papel at dokumento. Sa ibabaw, naroon ang isang makapal na aklat na tila matagal nang hindi nabubuksan. Sa kuryosidad, binuksan ko ito at natuklasan ang mga sinaunang tala ng mga ritual at seremonya, mga bagay na nag-uugnay sa mga nawawalang tao. Ayon sa aklat, ang bahay ay dating pag-aari ng isang pamilya na may kakaibang paniniwala. Sila ay naniniwala sa isang sinaunang Diyos na nangangailangan ng sakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan. Ang kanilang bakuran ay sagradong lupaing inialay sa Diyos, at sino mang magtatangkang pumunta rito ng walang pahintulot ay magiging alay. Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unti kong nararamdaman ang malamig na hangin na pumapasok sa kwarto. Ang mga kandila sa paligid ay nag-iilaw ng kusa, na tila ginagabayan ako sa isang espektakulo ng mga anino. Ang paligid ay nag-umpisang umikot at ang mga larawan sa dingding ay nagbago. Ang mga nawawalang tao ay hindi na ordinaryong mga tao, kundi mga anino na nakadikit sa akin. Bigla kong narinig ang isang mahina, ngunit malinaw na boses na nagmumula sa likuran ko. "Hindi ka dapat narito," sabi ng boses, na tila nagmumula sa mga dingding mismo. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit hindi ko magawang umalis. Parang may puwersa na nagpipigil sa akin, na tila sinasabi na may kailangan pa akong matuklasan. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang pinto sa dulo ng kwarto na bahagyang nakabukas. Ang liwanag mula sa loob nito ay pumapailan lang, at ang aking kuryosidad ay nagudyok sa akin na buksan ito. Sa loob, natagpuan ko ang isang kakaibang silid. Walang laman maliban sa isang maliit na altar na may mga sinaunang palamuti. Dito, natuklasan ko ang isang piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. "Ikaw ang susunod na alay," nakasaad dito. Ang aking katawan ay nanlamig at ang aking pag-iisip ay naguluhan. Ang akala kong bahay ay tila buhay at may sariling layunin, at ako'y naging bahagi na ng misteryong ito. Sa di inaasahan, naramdaman ko ang malakas na pagyanig ng lupa. Ang silid ay nag-umpisang magiba at ang mga anino ay bumalot sa akin. Ang huling ang imahe na nakita ko ay ang mga nawawalang tao na nakatingin sa akin. Nagbabantang ako ang susunod na mawawala. Sa isang iglap, ang paligid ay naging madilim at ang aking mundo ay naglaho sa isang iglap ng kawalan. At biglang, bumukas ang aking mga mata.
Nasa labas na ako ng bahay, sa bakuran. Ngunit hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Ang susi ay nasa aking kamay pa rin, at ang bahay ay tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit alam ko, sa kabila ng katahimikan, ang kwento ay hindi pa tapos. Sa araw na iyon, ako'y muling nagbalik sa lumang bahay na matagal nang pinamumugaran ng mga kwento ng kababalaghan. Ang araw ay tila nag-aalangan na magpakita, at ang kalangitan ay puno ng makapal na ulap na nagmumukhang nagbabantang bumagsak anumang oras. Isang perpektong araw para sa pagsisiyasat sa isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Bilang isang reporter, ang trabaho ko ay hindi lamang pagsalita ng katotohanan, kundi paghanap nito sa kabila ng mga anino ng pag-aalinlangan. At sa bahay na ito, napagtanto ko na hindi lamang ako nakikipaglaro sa mga anino ng nakaraan, kundi pati na rin sa mga anino ng nawawalang tao, mga biktimang naglaho ng walang bakas sa bakuran ng tahanang ito. Habang naglalakad ako sa gilid ng bakuran, ramdam ko ang malamig na hangin na umiihip, tila ginagawang mas mabigat ang bawat hakbang ko. Ang mga puno sa paligid ay nakatingala, waring nagmamatiyag sa bawat galaw ko. Sa aking bulsa, nakatago ang isang maliit na notebook kung saan nakatala ang mga detalye ng mga nawawala, ang kanilang mga pangalan, ang mga petsa ng kanilang pagkawala, at mga kakaibang bagay na iniwan nila sa kanilang pag-alis. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat, hindi ko maiwasang maramdaman na mayroong kung ano sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na tila umaagos sa hangin, isang puwersa na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ang bawat hakbang ko ay nagdadala sa akin, palapit sa isang kababalaghan na hindi ko pa lubusang maunawaan. Gamit ang flashlight, pinasok ko ang loob ng bahay. Pinilit ang lumang pinto na bumukas. Ang kalumaan ng bahay ay hindi maikakaila. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang sahig ay natatakpan ng mga piraso ng kahoy na unti-unti nang bumibigay sa katagalan. Ngunit sa kabila ng kalunos-lunos na estado nito, mayroong isang bagay na kapansin-pansin sa loob. Isang lumang larawan sa dingding na hindi ko napansin sa mga naunang pagbisita. Ang larawan ay tila isang pamilya, isang mag-asawa at dalawang batang lalaki. Lahat sila ay nakangiti, ngunit ang mga mata nila ay mayroong kung anong kalungkutan na hindi ko mawari. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko nakita ang mga ito. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga pangalan: Antonio, Lucia, Mateo, at Marco. Habang tinitingnan ko ang larawan, bigla kong narinig ang pagkaluskos mula sa likod ng bahay. Agad akong lumabas, hawak ang flashlight at handang harapin ng kung anuman ang naghihintay sa akin doon. Sa likod, mayroong isang maliit na hardin na tila hindi na inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna nito ay may isang lumang balon, tila isang mata, na nakatingin sa akin mula sa ilalim ng lupa. Nilapitan ko ang balon, ramdam ang kakaibang enerhiya na lumalabas mula rito. Sa gilid nito ay may nakaukit na mga salitang halos maburana ng panahon. Ang simula ng wakas. Habang nakatayo roon, bigla kong naramdaman ang panginginig sa lupa. Isang kakaibang puwersa na tila gusto akong itulak papalayo. Ngunit ang aking kuryosidad ay mas malakas. Ano nga ba ang lihim na nakabaon sa balon na ito? Sa isang iglap, ang aking mga mata ay napako sa isang bagay na kumikislap sa loob ng balon. Isang piraso ng metal na bahagyang nakalubog sa lupa. Agad kong kinuha ang maliit na pala sa aking bag at sinimulang hukayin ang paligid ng balon. Habang lumalalim ang aking paghuhukay, unti-unting lumilitaw ang isang kahon na yari sa bakal. Nang tuluyan kong maiyahon ang kahon, napansin ko ang isang kakaibang marka sa takip nito, isang simbolo na hindi ko pa nakikita sa kahit saan.
Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga lumang dokumento at mga larawan ng pamilya na nasa larawan sa loob ng bahay. Ngunit ang pinakanakapang-ingilabot ay ang isang liham na nakasulat sa likod ng isa sa mga larawan. Ang liham ay tila isinulat ng isang bata at sa bawat linya nito ay nararamdaman ko ang takot at pag-asam na makawala sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa huling bahagi ng liham, may isang pahiwatig na hindi ko inaasahan. Ang lahat ng ito ay magsisimula kapag ang unang hakbang ay naibigay. Hindi ko sinasadya ang mangyari ito. Patawad. Habang binabasa ko ang liham, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nag-uugnay-ugnay sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man lubusang maunawaan ang lahat, narinig ko ang isang boses mula sa likuran. Isang boses na tila nagmumula sa kawalan. Hindi ka dapat narito. At sa isang iglap, ang paligid ko ay nagdilim. Tila hinigop ng isang puwersa na mas makapangyarihan pa sa akin. Ang boses ay nagpatuloy, bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit ramdam ko ang panganib. Nasa bingit ako ng isang bagay na hindi ko palubusang nauunawaan, isang misteryo na mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Sa pagbalik ng liwanag, wala na ako sa bakuran. Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaki pang kwento. Ngunit ngayon, alam ko na ang bawat hakbang ko ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay hindi ko palubusang nakikita. Ngunit ang tanong, gaano kalalim ang misteryo at paano ko ito malalampasan? Sa aking pagdating sa lumang bahay na ito, wala akong ideya kung ano ang aking haharapin. Ang tahimik na kalsada na nag-uugnay sa lungsod at lugar na ito ay tila puno ng mga lihim. Ang bahay na ito ay may reputasyon na kinatatakutan ng mga taga rito at ang usap-usapan na ang anumang makalapit, makapasok o kahit sino mang makapaglakad sa bakuran ay hindi na muling mahahanap. Ako si Miguel, isang reporter na masigasig sa pagtuklas ng katotohanan at hindi ako aalis dito nang hindi nalalaman kung ano ang tunay na nangyayari. Bago ako pumasok, muli kong tiningnan ang mga tala ko. Ang mga nakaraang nawalang tao ay tila walang koneksyon sa isa't isa. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, lahat ay basta na lang naglaho. Ang huling piraso ng impormasyon na nakuha ko ay ang pagbisita ng isang paranormal investigator na sinasabing may kakaibang naramdaman sa bahay. Pero hindi ko ito pinaniniwalaan. Sa akin, ang kasagutan ay nasa lohikal na paliwanag, hindi sa supernatural. Pagdating ko sa bakuran, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang mga puno sa paligid ay may kakaibang anyo, parang may mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusubukan ang bawat pinto at bintana kung may anumang palatandaan ng nakaraang pagpasok. Nang makita ko ang isang sirang pinto, pumasok ako sa loob. Sa loob, ang mga muebles ay puno ng alikabok at ang sahig ay may mga bakas ng tubig na tila nagmula sa kisame. Ang katahimikan ay nakabibingi. Sa kabila ng aking kaba, sinimulan kong suriin ang bawat sulok. Ang mga silid na tila walang laman, ang mga dingding na may mga lumang larawan, at ang kusina na tila matagal nang hindi nagamit. Habang bumababa ako sa basement, naramdaman ko ang bigat ng atmosfera. Ang liwanag mula sa aking flashlight ay nagbigay daan upang makita ko ang kakaibang mga marka sa sahig. Mga marka na tila hindi gawa ng tao. Sinubukan kong i-figure out kung ano ang pwedeng kahulugan nito. Ngunit sa oras na iyon, bigla akong nakarinig ng mahina, ngunit malinaw na pag-iyak. Sa aking pag-usad, nakita ko ang isang maliit na silid sa likod ng basement. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at mula rito ay lumalabas ang tunog ng pag-iyak. May halong takot at pagdududa ang bumalot sa akin.
Pero ang aking determinasyon na matuklasan ang katotohanan ay nag-udyok sa akin na buksan ito. Sa likod ng pinto, tumambad sa akin ang isang batang babae, nakaupo sa sahig at nagkukubli sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang damit ay madumi at punit-punit. Sa kanyang paglingon sa akin, nagwika siya ng mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ka dapat nandito, siya ay darating. Bago ko pa siya makausap ng maayos, narinig ko ang biglang pagbagsak ng isang bagay sa itaas. Tumakbo ako palabas ng basement at nagmadaling bumalik sa ground floor. Ngunit wala akong natagpuan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Binalikan ko ang basement, ngunit ang batang babae ay nawala na. At ang silid ay tila wala ng bakas ng kanyang presensya. Habang iniisip ko ang mga nangyari, napansin ko ang isang lumang libro na nakapatong sa isang mesa. Binuksan ko ito at natuklasan ang mga pahina na puno ng mga pangalan. Ang mga pangalan ng mga taong nawala. Sa likod ng bawat pangalan ay may mga detalye ng kanilang pagdating sa bahay, ang kanilang mga huling galaw, at ang kanilang eksaktong oras ng pagkawala. Isang pangalan ang pumukaw sa akin, ang pangalan ng isang tao na labis kong kilala. Ang pangalan ng aking kapatid na si Luis, na nawala 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito dito. Ang kanyang pangalan ay may marka na tila isang utos. Bawiin. Sa oras na iyon, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa likuran ko. Sa biglang paglingon, nasaksihan ko ang isang figura na nakatayo sa pintuan. Isang figura na hindi ko maaninag dahil sa dilim. Ang figura ay nagwika ng mga salitang bumulong sa hangin. Ang bawat lumalapit ay may kapalit. Sa pag-alis ng figura, naiwan akong nakatayo, naguguluhan at puno ng takot. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Bakit nasa listahan ang pangalan ng kapatid ko? Hanggang saan ko kayang tuklasin ang misteryo ng bahay na ito? Habang unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid, alam kong hindi ko pa hawak ang lahat ng kasagutan. Ngunit ang bawat hakbang na ginawa ko ay nag-iwan ng mas malalim na tanong. Isang tanong na hindi ko tiyak kung handa na ba akong harapin sa susunod na hakbang. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga palad habang mahigpit kong hawak ang aking notepad. Ang mga pahina nito ay punong-puno ng mga detalye ng mga taong nawala sa bakuran ng lumang bahay na nasa dulo ng kalsadang ito. Nakaukit sa aking isipan ang bawat pangalan, bawat kwento, bawat pangungulila ng mga pamilyang naiwan. Isa akong reporter na may layuning alamin ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ako ay naging bahagi na ng kwento, ng misteryo. Nakatayo ako ngayon sa harap ng bahay na ito. Mula sa labas, animoy ordinaryo lamang ito. Isang lumang bahay na tila iniwan na ng panahon. Ngunit sino ang mag-aakalang sa kabila ng payak na anyo nito ay nagtatago ang isang nakakikilabot na lihim? Ang sabi ng matatanda, ang sinumang nakaapak sa bakuran nito ay hindi na muling makikita. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko maitatanggi ang matinding pagnanasa na alamin ang katotohanan. Naalala ko pa ang unang beses kong marinig ang kwento tungkol sa bahay na ito. Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin habang ako'y nasa kainan. Tinanong kung interesado ba akong malaman ang kwento nang nawawala niyang apo. Nang araw ding iyon, sinimulan ko ang aking investigasyon. Isang investigasyong umabot na ng ilang linggo, ngunit tila wala akong makuhang konkretong ebidensya. Hanggang ngayon, sa bawat hakbang na palapit sa bakuran, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Mababaka sa paligid ang kawalan ng buhay. Ang mga damoy matataas na, at ang mga puno ay tila may mga matang nagmamasid. Huminga ako ng malalim,
Pinilit kalmahin ang sarili. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang inaapak ko ang aking paa sa bakuran, naramdaman kong tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Parang may mga bulong na nagmumula sa mga dahon, mga bulong na hindi ko maintindihan. Walang oras para magdalawang isip. Hindi ko na kayang umatras. Sa isang iglap, narinig ko ang pagkaluskos mula sa loob ng bahay. Isang tunog na nagpatindig sa aking balahibo. May tao ba sa loob? O isa lamang itong patibong ng lugar na ito? Naglakad ako ng dahan-dahan, pilit na pinakikiramdaman ng paligid. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na buksan ang pinto ng bahay. Ngunit sa sandaling bumukas ito, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin, kasabay ng isang matinding liwanag na tila bumalot sa aking buong pagkatao. Napapikit ako, pilit na inaalam kung anong nangyayari. Ngunit sa aking pagdilat, ang mundo ay tila nag-iba. Ang loob ng bahay ay puno ng mga taong naglalakad, mga taong pamilyar sa akin, mga nawawala. Ang kanilang matay walang buhay, tila ba mga anino lamang ng kanilang dating sarili. Sinubukan ko silang kausapin, ngunit parang hindi nila ako naririnig. Ang kanilang mga katawan ay naglalakad sa isang direksyon, papunta sa isang pintuan sa likod ng bahay. Sinundan ko sila, umaasa na ito na ang kasagutan sa aking mga tanong. Ngunit sa aking paglapit sa pintuan, biglang nagbago ang paligid. Nasa labas na ako, sa bakuran, ngunit hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na ang mga taong nawala. Ang bakuran ay tila naging isang patibong, isang lugar kung saan ang oras ay hindi na gumagalaw. Nakulong ako sa isang dimensyon na hindi ko maunawaan. Narinig ko ang isang pamilyar na boses. Ang boses ng matandang lalaki na una kong nakausap. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat sinubukang alamin ang katotohanan. Ang sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit. Ang katotohanan ay isang patibong na hindi mo matatakasan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang bakuran ay hindi lamang simpleng lugar. Ito ay isang bintana sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga nawala ay hindi na muling makakabalik dahil ang kanilang mga kaluluwa ay naging bahagi na ng misteryo. Ngunit paano ako makakawala? Paano ko maililigtas ang sarili ko sa kapalarang ito? Habang ako'y nag-iisip, unti-unti kong nararamdaman ang paggapang ng lamig sa aking katawan, ang dilim na bumabalot sa aking paningin. Nagising ako sa katotohanan na ako mismo ang nawawala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabalot sa akin. Ano nga ba ang tunay na layunin ng bahay na ito? Sino ang may kontrol sa puwersang ito? At sa huli, paano ko matatapos ang kwento kung ako mismo ang naging bahagi nito? Ito ang aking huling hakbang at ang simula ng isang bagong yugto ng misteryo. Malamig ang hangin na dumadampi sa aking balat habang nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na naging sentro ng mga misteryosong pagkawala. Matagal ko nang iniimbestigahan ang kasong ito at sa bawat hakbang na aking ginagawa, tila mas lalong lumalalim ang hiwaga na bumabalot sa lugar na ito. Ako si Lucas, isang reporter na naglalakbay sa iba't ibang sulok ng bansa para sa mga kwentong hindi pangkaraniwan. Ngunit ang kasong ito ay tila umaabot na sa kakayahan kong unawain. Isang linggo na ang lumipas mula ng huli kong bisitahin ang bahay na ito. Sa aking pagbabalik, dala ko ang mga bagong impormasyon mula sa ilang saksi na nakaligtas sa di maipaliwanag na pangyayari. Ang kanilang mga kwento ay puno ng takot at misteryo. Ang ilan ay nagsabing may nararamdamang presensya, habang ang iba naman ay nakarinig ng mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa aking paglapit sa bakuran, naramdaman ko ang biglaang pagbigat ng paligid. Ang mga puno ay tila nakamasid sa akin,
habang ang bahay ay nakatayo ng tahimik, ngunit may aura ng pag-iimbita sa sinumang magtatangkang lumapit. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaibang enerhiya ang lugar na ito na para bang may sariling buhay. Sa kabila ng aking pagdududa, nagpasya akong pumasok sa bakuran. Ang lupa ay basa at malambot. Tila ba may mga palad na umaabot mula sa ilalim upang ako'y hilahin. Habang lumalakad ako patungo sa pintuan, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos mula sa likuran ng bahay. Agad akong tumigil at sinubukang pakinggan ang tunog. Parang may mga yapak na nagmamadaling naglalakad. Ngunit sa aking paglingon, wala akong nakita. Lumapit ako sa pintuan at marahang itinulak ito. Sa loob, ang bahay ay tila isang time capsule na puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga kasangkapan ay may kakintalan ng sinaunang panahon at ang bawat sulok ay puno ng alikabok na lumulutang sa hangin. Sa kaliwa, may mga larawan na nakasabit sa dingding, mga pamilya na tila masaya, mga bata na naglalaro sa damuhan. Ang mga larawang ito ay mga alaala ng isang buhay na matagal nang nawala. Muli kong naramdaman ang paggalaw sa paligid. Sa aking paglingon, may anino akong nasilip sa gilid ng aking mata. Isang figura na mabilis na nawala sa aking paningin, ngunit sapat upang iparamdam na hindi ako nag-iisa. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at pag-alinlangan. Sa pagdaan ko sa isang makipot na pasilyo, nakita ko ang isang bukas na pinto patungo sa basement. Ang mga hakbang ay tila nag-aanyaya na bumaba ako. Ngunit sa kabila ng aking takot, hindi ko napigilan ang aking sarili na sundan ito. Sa bawat hakbang pababa, ang dilim ay lalong bumabalot sa akin at ang malamig na hangin ay tila nagiging mas mabigat. Pagdating ko sa ibaba, natagpuan ko ang isang lumang mesa na puno ng mga papel at dokumento. Sa ibabaw nito ay isang makapal na libro, tila journal, na may mga pahinang puno ng mga sulat kamay. Sa aking pagtutok, nabasa ko ang mga salitang tila nagsasalaysay ng isang kwento ng mga nakaraang pangyayari. Ang mga nakasulat ay tila mga tala ng eksperimento, mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Habang binabasa ko ang mga pahina, napansin ko ang isang pattern sa mga tala, mga pangalan ng mga taong nawawala, mga petsa, at mga oras na tila nagsasama-sama sa isang misteryosong orasan. Sa isang iglap, naintindihan ko ang kaugnayan ng mga pagkawala sa bahay na ito. Ang mga nakaraang residente ay nagtatangkang buksan ang isang portal, isang daan patungo sa ibang mundo, ngunit sa kanilang pagkakamali, ang mga taong nakaapak sa bakuran ay naging biktima ng kanilang eksperimento. Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang paggalaw sa likuran ko. Sa aking paglingon, isang figura na hindi ko inaasahan ang biglang lumitaw. Siya ay ang aking matagal nang nawawalang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang nawala, na para bang kinain siya ng dilim. Ang oras ay tila tumigil at sa aking pagbalik sa realidad, naramdaman ko ang pagyugyog ng paligid. Ang lupa ay tila nagbubuka at ang bahay ay nagsisimulang bumagsak sa sarili nitong timbang. Sa gitna ng kaguluhan, isa lamang ang malinaw sa akin. May mas malalim na hiwaga ang lugar na ito. At ngayon, ang aking misyon ay hindi lamang para sa katotohanan, kundi para sa kaligtasan ng mga taong nawawala. Ngunit ang tanong ay bumabalik. Paano ako makakalabas sa lugar na ito na tila isang bitag na hindi na ako pakakawalan? Nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na tila ba binabalot ng misteryo. Ang hangin ay malamig at may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang bawat hakbang ko sa bakuran ay tila ba nagpapalutang ng mga alaala ng mga taong biglang nawala.
Bilang isang reporter na iniimbestigahan ang serye ng pagkawala sa lugar na ito, nararamdaman kong malapit na ako sa isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag. Una kong napansin ang isang lumang plaka na nakasabit sa harap ng pinto. Bahay ng mga alon. Sinubukan kong alamin ang kahulugan nito sa aking mga nakaraang pananaliksik, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na kasagutan. Sa kabila ng aking takot, naramdaman kong kailangan kong pumasok sa loob upang mahanap ang katotohanan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang malawak na silid na walang laman. Ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan ng dagat, tila mga alon na sumasalpok sa pampang. Sa isang sulok, mayroong isang lumang radyo na tila ba pumapailan lang ang mahina at pabulong na tunog ng alon. Nagtataka ako kung ito ba'y bahagi ng misteryo. Habang iniikot ko ang bahay, may narinig akong mahina na kalabog sa itaas. Nagmadali akong umakyat sa hagdan. Ang bawat yapak ko ay nagkakaroon ng tunog na tila ba nag-e-echo sa buong bahay. Pumasok ako sa isang silid na puno ng mga lumang kasangkapan at mga libro. Sa gitna ng silid, may isang mesa at sa ibabaw nito'y may isang bukas na aklat, isang journal. Binuksan ko ang journal at nagsimula akong magbasa. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng pagkawala, mga detalye ng mga tao na naglalakbay sa bakuran at hindi na bumabalik. Ngunit ang pinaka nakakatawag pansin ay ang huling entry na nagsasaad, ang huling hakbang sa bakuran ay ang simula ng kanilang paglalakbay patungo sa dagat. Ang baha ng alaala ang siyang humahatak sa kanila, ang alon ng nakaraan ang kanilang gabay. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Nagpatuloy ako sa pagbabasa, ngunit ang mga sumunod na pahina ay blangko. Tila ba ang nagsulat ay biglang tumigil sa gitna ng kanyang pagsasalaysay. Habang iniisip ko ang mga sinulat sa journal, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng alon mula sa radyo sa ibaba. Nagmadali akong bumaba at sa aking pagbalik sa sala, napansin kong may isang bagay na nagbago. Sa gitna ng silid, may isang lumang mapa ng isang hindi pamilyar na lugar na nakalatag sa sahig. Ang mga guhit nito ay tila ba nagsasabi ng isang kwento ng isang misteryosong pampang, kung saan ang mga alon ay tila ba sumasalubong sa mga nawalang kaluluwa. Sinubukan kong alamin kung saan nagmula ang mapa, ngunit tila ba walang bakas. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Parang may isang puwersa na humihila sa akin patungo sa pampang na iyon. Ang mga alon, ang dagat, ang pagkawala, lahat ay tila ba nag-uugnay sa isang mas malalim na misteryo. Habang iniisip ko ito, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa labas. Tumakbo ako palabas ng bahay at sa pagkarating ko sa bakuran, nakita ko ang isang anino na tila ba lumilitaw sa gitna ng liwanag ng buwan. Ang anyo nito ay hindi pamilyar, ngunit may kakaibang aura na humahatak sa akin. Nagdesisyon akong sundan ito, kahit alam kong delikado. Sa bawat hakbang ko sa bakuran, nararamdaman ko ang paglaganap ng malamig na hangin na tila ba bumabalot sa akin, hanggang sa biglang nawala ang anyo na aking sinusundan. Sa puntong iyon, naisip ko ang mga salitang nasa journal. Ang dagat, ang alon, ang paglalakbay. Isa ba itong babala o isang paanyaya? Tumigil ako sa gitna ng bakuran at sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na tila ba humihila sa akin. Sa paglingon ko sa paligid, napansin ko ang mga anino na naglalaro sa paligid ng bakuran, tila ba mga kaluluwa na naglalakbay sa kanilang sariling paglalakbay. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero naramdaman ko ang isang koneksyon, isang puwersa na mas malalim kaysa sa simpleng pagkawala. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Naramdaman kong ako'y hindi nag-iisa. Ang misteryo ng bakuran ay tila ba bumabalot sa akin at ako'y naging bahagi ng kwento. Isang kwentong hindi ko palubos na nauunawaan, ngunit alam kong may mas malalim na kahulugan. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang mga alon ng misteryo ay patuloy na humahatak sa akin, patungo sa isang hindi pa natutuklasang pampang.